be seated, please. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Yung pong mga nasa likod, sabi sa akin, shout out daw. Kompleto po sila. Sabi nila, ang pangalan po nila ay Avengers. Ayan. Ba't Avengers ang pangalan nyo? Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen? Buhay pa ba tayo? Amen? Pasensya kayo, medyo pinagod ako ng third year kanina. Ayan. Sige. Tayo muna tayo tumayo. Turn your Bible to 1 Corinthians chapter number 9, please. 1 Corinthians chapter number 9, verses 24 down to verse 27. 1 Corinthians chapter number 9. Babasahin ko po ang 24, kayo po sa 25, sabay-sabay tayo sa verse number 27. Okay, nandiyan na po ba kayo? Amen? Verse 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Verse 25, go. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Verse 27, go, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Hebrews chapter number 12, please. Hebrews chapter number 12. Verses 1 and 2. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Basahin po natin. Sabay-sabay. Wherefore, begin. Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sins which does so easily beset us. And let us run the races set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the same, and is set down at the right hand of the throne of God. Kailan Diyos, maraming salamat po sa awit din pong narinig at sa latang aming binasa, Panginoon. Muli, salamat po sa pribilehiyo na makapagsalita po sa mga anak nyo, lalugit particularly sa inyong pong mga tinawag. Panginoon, ilaw niyo po ako na magsalita. Panginoon, I need your wisdom and power. Tulungan niyo po, Panginoon, Holy Spirit of God, patuloy kayong kikilos sa puso po namin. Ang inyong kapangyarihan, ang inyong salita ay mahayag sa aming kalagitnaan. Kayo po ang makita at ito po ay maging encouragement sa inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahen hinanda niyo po para sa amin. Minsan pa po, humingi kami ng tawad. Pipagkalinisin, pagkasun yung banal na dugo, ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, thank you na. Be seated, please. Okay. Makikitaas nga po lahat ng first year. Wow, dami. Amen. Salamat po. Second year. Ito. Amen. Third year po, third year. Fourth year po, fourth year. 6, 7, 8. Okay. Good crowd tonight. Amen. Ganyan po din sa ating mga online. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po'y naniniwala na lahat po nandito ay ligtas. Amen. Meron tayong kanya-kanyang testimony na isang araw, ikaw at ako, nakakilala sa Panginoon, ligtas, may buhay na walang hanggan. Amen. At yan po ay plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And after we got saved, God set a race before us. Hindi lang nais ng Diyos na ikaw ay maligtas, makatiyak ng langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang nais sa Panginoon, ikaw at ako
ay gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Amen? The moment you got saved, ito ang starting point mo that God had give you a racetrack na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Ang racetrack na yan ay para lang sa iyo. Amen. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang racetrack. Tayo po ay pare-pareho may kanya-kanyang takbuhin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. Ngayon, mga minamahal, ang takbuhing ito ay hindi ho pagalingan. The race is not for the swift. Hindi ito para sa magagaling. Hindi ito para sa mga strong. Ito ay para sa mga tinawag ng Panginoon. Amen? Hindi rin ito para sa, hindi ito pabilisan, hindi ito pagalingan, hindi ito payabangan. Amen? Yan takbuhin na yan ay sinet ng Panginoon sa bawat isa para ating takbuhin. At ang takbuhin ito ay dapat natin takbuhin na may patience na tinatawag. Alam nyo, kanina ako ay sinubukan ng patience. Unang-una sa aking estudyante. Ikalawa, 4 o'clock. 7:30 pa ang start. 3.5 hours. Praise the Lord. Amen? Amen. Hindi ko biro. At kailangan ng patience. Sa takbuhin ito, mga minamahal, mga kapatid, kailangan natin ng patience. At meron tayong magandang example, chapter number 11, ang mga taong ito ay tumakbo sa kanilang mga takbuhin na dala-dala ang tinatawag na endurance or patience. Amen. Nandiyan si Abraham, nag-intay na magkaroon ng anak na ipinangako. Nandiyan si Noah, 120 years, preaching the gospel. Nandiyan si David. Baybayin natin ang mga lingkod ng Diyos, ang mga taong ito ay tumakbo, na hindi basta tumakbo sila na may patience, sabi ng Biblia. Amen? Mahalaga sa ingredient po sa ating pagtakbo ang tinatawag na patience. Alam mo sa buhay nito, pag wala kang patience, lugi ka, talo ka, inis ka. Sapagkat kailangan sa panawagan ng Panginoon ang bagay na ito. Amen? Are you listening? At malinaw ang sabi ng Biblia sa iyong pagtakbo, you need to lay aside every weight. Mahirap tumakbo ng marami kang dala-dala. Wala kang makikitang runner na yan ay tumatakbo sa isang kompetisyon na maraming dala. At kung po pwede lang, yan ay very, very short, fit ang kanyang sando, magaan ang kanyang sapatos, yan ay tatakbo sapagkat ito ay magaan para sa kanya. Of course, sa practice, lagi nananalo, tatandaan ko sa Istraa, lagi nananalo mga taga-Romblon. Ayan, si Brother Brian, taga-Romblon yan. Diyan ang gawaan ng mga marbol. Yan ay nilalagay sa kanilang paa. Minti, tatakbo yan doon sa dalampasigan. Mabigat yun! Pero mga kapatid, pagdating na sa aktual na wala na po silang dala-dala, ay napakagaan. Amen! Sa ating pagtabong ito, may mga bagay na dapat tayong tanggalin. Yang weight na yan ay magpapabigat sa iyong takbuhin. Baka mamaya sa inyo, meron pa kayong long distance relationship. Ay, hindi ka makakatakbo niyan. Amen? Mahirap tumakbo yan pag ikaw ay nandala-dala mo. Baka may iniwanan ka pa doon na relasyon, dapat mong tanggalin yan. Amen.
Mahirap tumakbo, mga kapatid, mahirap tumakbo. At sa pagtakbong ito, tanggalin po natin ang tinatawag mo, magpapabigat sa atin, mga kapatid, ay yung dunong na dala-dala mo. Alam po natin ngayon, marami na pong magagaling. Pero gaya nga ni Pastor Arnold, tanggalin mo lahat ang mga bagay na alam mo at dito ikaw ay magpaturo. Are you listening? Mahirap tumakbo na ikaw ay tatakbo na punong-puno ka ng kaalaman na ang teacher mo kinokontra mo na sa alam mo. Na tila bagabas magaling ka sa teacher mo. You cannot run the race. Are you listening? Huwag mong dalhin dito ang iyong profession. Huwag mong dalhin dito ang iyong achievement. Ang dalhin mo dito ay pagpapakumbaba, an empty heart. Panginoon, turuan mo ako sa biyaya ng Diyos. Amen? Mahirapan ka dito pag marami kang iniisip. Mahirapan ka dito pag marami kang reservation. Tanggalin man ni ang problema. Baka iba sa inyo, paano kaya pa si nanay, paano kaya si tatay, paano kaya... No! Mga kapatid, mahal natin sila. Amen? Ang Diyos ang bahala sa kanila. Huwag ka mag-aalala. Hello, are you listening? Ayaw ng father ko pumasok sa Bible school. Hindi kita supportahan. Third year na ako, quit ka. Pasok ka sa company, dito ka sa amin. Mga kuya mo, pinadala ko na sa Japan, pinadala na sa Singapore, Enomoto Company. Bago nagpapanimula. Mga pinsan ko, pinadala doon, training. Mag-i-start ng gawain dyan sa company dyan sa Manggahan, sa Cavite. Siya ang manager. Kaya supportahan, sabi. Okay lang po. Pero tinawag tayo ng Diyos. Lalong pinagpala ang company sapagkat meron siyang anak na nagsuko ng buhay sa gawain ng Diyos. Amen! Kapatid, bahala ang Diyos dyan. Kayo ay pangalawang linggo pa lang, ano? Parang ayaw ng... First year, okay pa kayo, amen? Ang aga-aga naman, wala ka nakikita excitement. Ang hirap naman yan. Pangalawang linggo pa lang, patay na kagad ang fire mo sa gawain ng Panginoon. Pangalawang linggo pa lang, ang dami mo nang inaalala doon sa bahay mo. Hindi ka makakatakbo niyan. Are you listening? Lay aside every weight. Yung problema, ibigay mo sa Panginoon yan. Ilatag mo sa Panginoon yan. Mahirap tumakbo ng punong-puno. Occupy ka ng maraming bagay. Mag-concentrate ka sa gawain ng Diyos. Dito tayo. And lay aside the sin which so easily beset us. Hindi ka tatagal dito pag mayroon kang tinatagong kasalanan. Hindi yan tatagal, lalabas yan at lalabas. Kaya anumang klaseng iniwan mo doon, tultukan mo yan at mag-concentrate ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Ako'y, by the grace of God, this coming, next year, 30 years na po ako as Christian. Praise the Lord. 1996, 19 years old, I got saved. Salamat sa privilege na binigay ng college na ito. 2006, ako po ay nagtuturo na. Next year, 20 years na po ako nagtuturo sa Bible School. Biyayaan ng Diyos, sino ba naman kami? Dati may pre-college noon, tinuturuan namin yung mga undergrad ng high school. May, ang subject ko noon, science, biology. Matatandaan niya ng mga teacher. Mga kapatid,
pinakikita ko sa inyo na hindi ganun kadali ang ating tinatakbo ito. Hindi ganun. Are you listening? Amen! Number one. Let us run with certainty. Let us run with certainty. Sabi ni Pablo, I therefore so run, not as uncertainly. So tiyak, si Pablo ay mayroong direksyon. Amen? Okay, tiyak ang kanyang pagtakbo, tiyak ang kanyang direksyon sa panawagan na meron sa kanya na ibinigay ng Panginoon. Amen? And listen, let us all accept, listen, kayo pong lahat na naririto, ito po yung takbuhin na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen! Panginoon, maraming salamat. Kapatid, lagyan naman natin ng kalidad. Hindi po sa pag-ano, dapat ang Bible student, hindi tayo nagmamalaki, pero dapat kayo po'y angat sa miyembro. Hindi ho tayo basta-basta na ordinary member. Are you listening? At wag natin mamaliitin yung panawagan na ibinigay sa atin ng Diyos. At kaya nga, pag tayo pupunta sa area, wag ka naman magmakaawa sa mga member sa area. Kung sino man pribilehiyong tao, ikaw at ako, sapagat alam mo sa sarili mo na tinawag ka ng Diyos. Huwag mo naman babaan ang ating level sa panawagan na binigay sa atin ng Panginoon. Nasa tamang direction tayo, mga kapatid. Amen? Tama to. Kaya ang Bible student, hindi tayo kawawa. Tayo mapalad na tao sapat ikaw ako tumugon sa panawagan ng Diyos. At yung takbuhin na to, tiyak to. Alam natin ito para sa Panginoon. Our direction is toward holiness. Mga kapatid, dapat sa simbahan ay kakitaan tayo ng kabanalan, hindi kakarnalan. Amen? Amen. Hindi sa we are instrument tayo ng righteousness, not righteousness. So reckon yourselves be dead unto sin. Mga mamaya, tayo pang mga, dahil marami tayong alam. Kapatid, hindi ho ganun ang gawain ng Diyos. Amen? And then tayo po ay tumatakbo toward spirituality. O, tayo yung Bible, mga kapatid, dito sa Romans. Romans chapter number 8, I think. Romans chapter number 8. Verse number 6. Romans chapter 8, verse number 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. So mga kapatid, hindi ho masama maging espiritual. Amen. Tayo ba nagkakantindihan? Amen. Malinaw po ito. Tayo po yung mga tinawag ng Diyos. And of course, ang direction natin para sa maturity. Alam nyo, ito. Dito nagkakasubukan ng maturity. Tingin po kayo dito. Look this way. Kahit graduate, estudyante man, graduates, kahit pastor nga eh. Pag meron na nagpagalit sa kanya na authority, doon lumalabas ang kanyang spirituality. Hello? Hello? Ba't para bagang pagtila bagang na pagsabihan, parang wala na siyang, hindi na siya pwedeng pagsabihan. Bakit parang hindi na siya pwedeng pagalitan? Bakit parang hindi na siya pwedeng turuan? Yaan ang bagay nating dapat tanggapin, mga kapatid. Amen? Amen. Learn to accept mistakes.
Kung yan ay mali, tanggapin mo. Sa ulitin, Panginoon, Pastor, hindi ko na po gagawin. Amen? Kasi talagang lumalabas ang ugali. Mga kapatid, malinaw ang sabi ni Pablo, when I was a child, I speak as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Mga kapatid, mahirap naman na tagal na natin sa gawain. Problema pa rin tayo. Alam mo, ang masakit sa pastor, yun lalo tayong mga tinawag, Bible student, tapos ikaw, ang sakit sa ulo ng pastor sa simbahan mo. Imbes na ikaw ang makatulong sa pastor dahil naandyan ka, parehas tayo ng panawagan at kami mga pastor ay naririto para tulungan ka sa panawagan mo, ikaw pa rin ang problema. Hello, amen? Kaya nga kapatid, ang kailangan natin, Panginoon, desire to grow. Hindi pa tanggapin natin na hindi pa natin lahat alam. At kung dumating nga sa pagkakataon na tayo ay turuan, magpaturo ka. Amen. Pag ikaw ay hindi na napagsasabihan, delikado ka na. Pag hindi ka tumatanggap ng pagkakamali, delikado ka na. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen? So, ang takbuhin ito ay para sa Kanya. Sa biyaya ng Diyos, Panginoon, sa tamang direksyon ako, magpapatuloy ako. Amen? Hanggang anong oras po tayo dito? Ako po ay uuwi pa. 8:30. Ang preacher nga 8:30. Ganun po ba? O sige, dagdagan po natin. Hindi. Number two. Run with control. Every man that striveth for mastery is temperate in all things. Ano to? Number one, with certainty, direction. Number two, run with control, discipline. Discipline. Andiyan po ba kayo? Amen? Alam nyo, kaming mga authorities, narito kami sa pasimula na kayo po ay turuan ng tinatawag po na disiplina. Pero, darating din naman sa pagkakataon sa buhay nyo na ikaw ngayon mismo sa sarili mo na magkakaroon ka ng self-discipline. But I keep under my body and bring it unto subjection. Sino nagsasabi yan? Si Pablo. Sinusupil ko ang sarili ko. That is discipline. Hello, amen? Tulungan tayo ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng disiplina. Those who compete in athletic contests exercise self-control and discipline in every aspect of lives. Lahat ng athlete, yan ay may disiplina. Nakikinig po ba kayo? Amen? It includes diet. Oh! Hello? It includes training. And overall lifestyle. Tayo po isang atleta na mananakbo. Amen. Wala akong nakitang atletang mataba. Ako'y takang-takang ngayon sa mga Bible student. Ang tataba nyo. Naku po. Tingnan nyo mga mukha namin, lahat ng pastor noon, humpak ang mukha. Pastor Baugan, Pastor Ramir, Jerry, Ryan, ako, lahat kami. Bakit?
Diet. Ngayon po, ang alwan nyo na po ngayon, mga kapatid. Ay ba'y nakikinig? Amen? Kinokontrol yan! Tayo ay magpasalamat na meron nga kayong ganyan eh. Amen? Hindi lang yan, yung tinatawag na training. Walang madaling training. Si Pacquiao ngayon ay lalaban sa July 20. Ang kalaban niya ay 30 years old. Siya po ay 47. 17 years ang gap. Okay, makikita mo, nagpapahampas ng yantok sa ganito. Sa kamay. Training! At walang madaling training. Amen? Kaya nga, nararamdaman niyo pa po ba na ang BHBC ay training ground? Parang hindi na. Parang ngayon maaluan na lahat. Dito tinitrain kang rumispeto. Abay, pang ikaw naman ay lumaki na at hindi ka pa marunong rumispeto, hindi mo nakuha training mo. Hello? Tayo rumirespeto sa authority. Amen? Tayo tinitrain dito sa pananamit. Lahat tinitrain dito. Tsaka, wag mo nang hahanapin yung lifestyle mo sa labas. Iba ho dito. Amen! Kapatid, wala tayo sa comfort zone. Ang success, ang big things, ang great things, makukuha mo sa comfort zone. Hello? Dito ka lang, masaya, maalwan, walang ano. Hindi, makukuha mo yung big things na yan. Pag lalabas ka yan, makita mo ang biyaya ng Diyos. Kayo ba'y nakikinig? Amen? Kaya ikaw, ako ay turuan ng Panginoon. Kaya nga, anong dapat mo lang self-control? Disiplinahin mo ang isip mo. Tawag dito, mindset. Mindset. Mindsetting. Bakit ka narito? Para mag-aral, tatapusin ko. Ang mindset ko, tatapusin ko. Amen! Mahalaga ang mindset. Pag wala kang madadivert ka, hindi lang yan. Supilin mo, i-control mo ang puso mo. Supilin mo yan. May pagkakataon, hindi mo nauunawaan ang authorities mo. Pigilan mo ang galit mo. Huwag kang sasagot. Amen? Amen! May nakikita ka. Lahat naman tayo, may pakiramdam. Sino crush mo dito? Crush mo. Supilin mo sarili mo, damdamin na yan. Hindi. Panginoon, ang mindset ko, tatapusin ko ito, susupilin ko, damdamin ko. Amen? Kailangan niya, disiplinahin mo yan. At sabi nga din dito, kasama ang katawan. Keep under my body and bring it unto subjection. Yan ang tinatawag na disiplina, self-control. Hello, amen? Kanina pagpanik ko doon sa aming klase, 3rd year, ang hirap magturo ng lahat ay pupungas-pungas. Wala ho sa amin yan noon, wala. Wala sa amin yan noon. Kaya kami, hirap kami, mula 1:00 hanggang 4:00. Paano mo gigisingin itong mga taong kagigising anon? Ang hirap talaga. Hello? Mga kapatid, kaya nga, tanong, nasa training ka pa ba? Dito ba'y nahihirapan ka pa? Ikaw ba'y nakakaramdam pa ng gutom? Baka hindi na. Kasi ang dali ng GCash. Ma,
Kaya walang 3K. Magmimerienda kami. 3K? Ang bira yan. Tapos kakainin mo, pares. Hindi lang yan, mga kapatid, tinan nyo. Pati sa trabaho. Gagawa ka rin din naman yung pinakamaganda at pinaka-the best na. Kasi ikaw yan. Nagre-represent niya kung sino ka. Anong klaseng disiplina meron ka? Anong klaseng pagkatao meron ka? Depende yan sa paggawa mo. Gasa mo pinggan. Pinggan nga lang hinugasan. Hindi yung kaldero, yung lababo, ang madumi. Pinggan nga. Aba? Naunawaan niyo po ako? Simple lang yun. Simple lang yun. Dito ho, tinetrain tayo rito, gumawa ng pulido. Are you listening? Kaya nga dito, let us, pag ikaw ay para sa pagtakbo, ay wala, para kang lasing. Abay, tumakbo ka na may disiplina. At saka huwag ka paliga-liga, doon ka dediretso. Ay, nauna siya. Maiingit ka lang pag nauna siya. Pag naman may nahuli, ay, buti nga nahuli kayo, mas magaling ako. Hindi ganun ang pagtakbo. Ang pagtakbo, may disiplina. Amen! Kaya nga, maraming salamat. Yung develop natin yung self-control. Kasi madadala mo kahit saan yan eh. Pagkatao mo yan eh. Ilang kaya mga damit nyo? Tayo ka, sir. Anak ka ng pastor, kamukha mo lagi yung nakikita kong Tayo ka, sir. Ganito na uniform namin before. Ganito na. Yan. Iisa uniform. Thank you. Hintayin namin matulog ang kalahatan. Doon kami sa kitchen. Ngayon pala po sasabihin ito. Doon sa CR ng babae, doon ako naglalaba. Isa uniform eh. Igagamitin kinabukasan. Doon sa hagdan na yun, doon sa old building, ang hangin doon. Wala yan shop voice na yan. Parang yan, parang. Isasabit mo doon yung damit, kinabukasan, tayo na. Ang matindi nito, parang planchado na. Oo. Ay mga kapatid, doon kasi, hanggang ngayon ba? Sa CR ng babae, yung malalim na gano'n. Doon kami naglalaba. Kasi iisa ang damit ko. Hello? Pag ikaw, damit pa lang, makikilala kung sino ka. Ang leeg ng mo. Discipline. Amen. Next. Sige, bilisan natin. Number 3. Hindi pa ba kayo? Amen? Run constantly. Determination. Run constantly. Determination. Yes, it's tiring. Long journey. Ito po ay hindi, sabi ko sa inyo, hindi ito 1 meter dash. Hindi ito sa sprinter na short na takbuhan. Tapos hindi ganun. Mahabang lakbayin ito, mga kapatid. Hello, amen. Ngayon, yes, nakakapagod, pero huwag kang titigil. Pahinga ng konti, takbo uli. Pahinga ng konti, takbo uli. Pero huwag kang titigil. Sino ba hindi napapagod? Lahat tayo napapagod. Pero ipahinga mo lang. Normal lang mapagod. Design ng Diyos sa katawan natin yan. Amen. Tayo ka uli, maglingkod ka uli, sabiya. Nung Sunday, may ilang mga late sa amin. At wala, sige itong magay na napalatan. Yung isa napalatan. 3 ang napalatan. Kapatid, ganito. Ang buhay Kristyanismo hindi lagi smooth. Dadaan ka sa rough road. Hindi lagi pedo process yan. Hindi lagi masaya.
Hindi lagi excited. May pag-iyak tayo, oo. May kahirapan tayo, oo. Pero hindi yan magpapatigil sa'yo. Ang kailangan natin ay determinasyon. Yes, madadapa tayo. Yes, magkakamali ka. Yes, normal yan. Ang abnormal, titigil ka. Sabi ni Pablo, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Pinawalan niya ang kanyang sarili. Yang mga bagay na yan ay hindi nagpatinag sa akin. That I might finish my course with what? Joy. Mga kapatid, sige lang. Lahat naman tayo itumaan. Just keep on going. Amen? Tsaka kapatid, hindi lang naman ho dito eh. Ay, pag ako nakagraduate na, tapos na. Sino may sabi sa'yo? Lifetime to lifetime. Dadalhin, hindi ka pagkatapos ng BHBC, alumni ka na ngayon, ay, okay na. Hindi! Hanggang nabubuhay ka, tatakbo ka. Hindi lang yan para dito. Kayo ba nakikinig pa? Amen? O sige, bibilisan ako natin. Kaya tulungan ikaw, ako, ng Diyos, na tumakbo sa biyaya at tapusin natin ang bagay na ito na isinet ng Panginoon sa atin. So number 1, let us run with certainty, direction. Let us run with control, self-discipline. And run constantly, determination. Number 4, run for Christ. The divine price. You are not here because of your pastor, your parents, o sino mang tao. Ikaw ay naririto para sa Diyos. Amen? Yun yun. Tumatakbo ka para sa Kanya. Na ikaw at ako ay inilagay ng Panginoon. Paul didn't run aimlessly. Hindi. Sigurado, his focus is Christ. Kaya nga sabi niya, looking. Listen. Ano yun? Focus. Focus. And when we say focus, your center of attraction is Him. Amen. Your center of affection is Him. Amen. Lahat nasa Kanya. Pag ikaw ay nawala na sa sentro, yung attention mo, yung attraction mo, yung affection mo, yung activity mo, wala na sa Kanya, mawawala ka dito. Kahit anong galing mo, pag wala na siya sa dahilan ko, bakit mo ginagawa mo, mawawala ka dito. Doon ang focus. Doon ang tingin. Kanino? Sa Kanya. Kanino? Kay Kristo. Kaya nga, kapatid, ikaw at ako ay tumakbo. It is not about the prize, not just a prize, but about the winning, the smile of God. Kung tayo-tayo lang naman din dito, wala. Ang hirap mag-please ng tao. Iba-iba kayo ng isip. Sa gawain ng Panginoon, isa lang ay pilis mo. Ano man ang sabihin nyo, basta't napilis ko ng Panginoon, ang Diyos na bahala sa inyo. Iba gusto mo. Yan ang pastor. Pero hindi kami. Isa ang ginagawa namin para sa Panginoon. Turn your Bible, please. Tapusin natin na Philippians chapter number 3, please. Sige, parang mahaba na ako. Philippians chapter number 3, verse number 8. Buksan natin, basahin natin ng sabay-sabay. Philippians chapter number 3, verse number 8. Philippians chapter 3, verse number 8. Yea, doubtless, basahin natin. Ready? Begin. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss all things, and do count them but dung, that I may win. Nice. Sino ba si Pablo? All these things, I count it but lost.
that I may win Christ. Ang pinaka-praise natin dito is Christ. He is the great reward. Amen? Okay yung bibigyan ng gantimpala, pero wala nang gaganda na ang ating pinaka-prize na ito, mismo ang ating Panginoon. That I may win Christ. What if Christ did not run His race? Nasasaan tayo ngayon? Salamat, tinakbo ni Kristo yung kanyang takbuhin. Tapusin natin ito. First year, nagpapanimula pa lang kayo. Dapat yung init na andun pa din. Para nag-iisip ka agad kayo ngayon, mahirap naman yan. Malayo-layo pa ang takbuhin natin. Takbo lang, just run! 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 Run for God. Bow down your heads. Close your eyes, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa minsay. Tunay na Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan na meron kami. At hindi po doon nagtapos. Meron kayong takbuhin na ibinigay sa amin that we need to run to. Help us, O God, na maging determinado. Takbuhin ito sa tulong at biyaya mo. Hindi na po kung magtatagal sa invitation ito. If God speak to your hearts, why not come to Him? Panginoon.